Ang galing mo rin talaga, no? Hindi ko alam na din pala talaga ang totoong itsura mo. Ako nga hindi ko akalaing mapapalitaw mong tunay na anyo ko. Panalo pa rin ako. Napapaligiran ng enforcement team ang building na ito. Hindi kayo makakatakas, talo na kayo! Alam ko na yon. Hindi mo na kailangan sabihin. Hindi kami makakatakas dito. Masyadong maraming kalaban. Bakit hindi mo subukan? Tumakas ka kung kaya mo. Sige na, umalis ka na. Gusto ko nang umalis eh. Teka nga pala, gaganti pa ako sa'yo. Dahil sa ginawa mong pagputol sa buhok ko. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Hindi ka na nga pala makagalaw dyan. Paano kung may makakita sa'yo? Teka! Hindi ba vice president ka kamo ng enforcement team? Siguro pinagpapantasahan ka ng marami. Paano kung Teka! makita nilang ganyan ka? Wag! Hindi kaya sila masuka? Teka! Hindi na nakakatawa to, ha? Tutulungan kita basta susunod ka sa sasabihin ko. Si Mai Natsumi po ay nasa CR sa 4th floor. Nilalabanan siya ni Miss Isuzu. Sa hallway naman po sa 3rd floor, kalaban ni Sagara ang isa sa mga freshmen. Sa 9th floor naman po, sa hagdanan papuntang rooftop, kalaban ni Squad Commander Tagami, si Aya Natsume. Hayaan muna natin si Miss Isuzu na mamahala sa misyong ito. Bigyan siya ng 10 minuto. Opo, Kapag lumipas ang 10 minuto at hindi pa siya tapos, saka tayo kikilos. Ako na ang lulusog. Yun lang po. Yun po ang report ko. Mabuti, magaling. Umalis ka na. Grabe, ang galing niya. Ibig niyo sabihin, si Aya Natsumi lang ang gumawa ng lahat ng ito? Oo na, sige na, umalis ka na. Paano ba kayo naglaban at nasira ang damit mo? Siguro ma'am, para kayong mga pusa ako lumaban. Grabe talaga. Sino ang tinatawag mong pusa? Hindi ko na kaya. Hirap talaga na nagpapakyut. Wala ka ng paki doon. Ano naman ang binabalak mo ngayon? Narinig mo, di ba? Nandito na siya. Paano na kayo? Paano pa kayo makakatakas ngayon? Wala na talaga kayong pag-asa pa. Hindi yun ang gusto kong malaman sa kanya. Gusto kong malaman kung nasa na yung mga bata. Mga bata? Nahati ang aking chi dahil sa mga natamo kong sugat sa laban natin. Pero lalabanan ko ang mga kasama mo hanggat kaya ko pa. Ang mga batang doon ang mga alas ko sa labang ito. Kahit mukhang dihado kami sa labang ito. Ako pa rin ang pinuno nila. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay kami. Tumayo ka. Harapin mo ang kalaban mo. Ngayon ay gagamitin ko na sa iyong mga teknik ko. Makikita mo, tatapusin kitang gamit ang isang atake lang. malas mo lang. Gagawin ko sa iyo yung mga sinabi mo! Tama bang ginawa ko? Ganyan ba talaga kalakas yan? Ang Ryukei ko, Tanshin ko. Yan ang teknik na maglalabas ng kapangyarihan sa loob ng katawan mo. Bata, nakikita mo ba to? Wala akong nakikita eh. Hindi mo nakikita? Hindi mo ba alam na may mga bagay dyan na napakahalaga para sa ating dalawa? Ano yun? Hangin. Oo, napakaraming hangin sa mundong ito. May lakas na hindi gumagalaw sa loob ng isang sirkulo. Maraming martial art na nakabasa sa prinsipyo ng sirkulong yon at doon binubuo ang maraming teknik. Ang reverse attack ay isang attack kung saan kailangan mong makontrol ang direksyon ng pwersa. Kapag kaya mo na kontrolin ang direksyon ng pwersa na yon, marami ka nang pwedeng gawin doon. Gamit ang matinding konsentrasyon, kumilos ka ng paikot sa likod ng naipon mong chi. Kapag kumilos ka ng mabilis, makokontrol mo ang hangin na punong-puno ng enerhiya at magagamit mong pang-atake yon. Baka pwede pa bang bawiin yung mga sinabi ko kanina? Hindi na! Ibigay todo mo na! Ang lakas na kapangyarihan niya sa lahat ng mga taong nakalaban ko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong katinding teknik. Oh, bakit ganun? Bakit hindi umabot sa kanya? Bakit nagminti siya? Ibig sabihin hindi pa niya lubos na alam ang teknik na yun. Sira ka pala! Mali yan! Huh? Bata, kahapon mo lang natutunan yan. Hindi mo maaasahang ubra yun sa taong yan. Hindi siya mangmang.
Parte ng martial arts sa mga teknik na ginagamit para durugin ang kalaban. Ang mga teknik ay pinag-aaralan ng lubusan. Bakit ka gagamit ng teknik na hindi mo pa kabisado? Bata, ano ba ang natutunan mo? Meron kang sariling paraan ng pakikipaglaban. Alalahanin mong hindi ka sumali sa Juken Book Club ko para lang matuto ka ng martial art. Maraming paraan dyan para lumakas ka. Oo nga naman. Tama na, naiintindihan ko na. Tumigil ka na. Alam ko naman yan eh. Alam kong hindi ako karatista. Sanggano lang. At ang sangganong ito magiging mas higit na mas malakas sa inyong lahat. Magpasalamat ka kay Natsume, Freshman. Kapag masyado ka natuwa at lagi mong ginamit ang teknik na yun, matutunugan ko ang atake mo. Kapag sumunto ka, sasaluhin ko ang braso mo at hindi ka na makakagalaw. Ilang salita lang ang narinig niya kay Natsume at bigla na lang siyang gumaling pinakalaban. O sige, ikaw naman dyan. Ikaw naman ang sumugod. Ano to? Pinilipit ko na ang braso niya at ang dami niyang sugat sa katawan. Pero natalo pa rin niya lahat ng mga taong to paglabas ng CR. Mahina talaga ako kumpara sa kanya. Pasensya ka na, bata. Ito na lang ang magagawa ko para sa'yo. Ikaw nang bahala. Bata. Hayaan mo na siya. Ako ang kalaban mo at handa na ako para sa'yo. Wala ka na bang gagawin kundi tumayo? Huwag mo maliitin ang kalaban mo. Wala ka maaalala dito kundi ang pagkatalo mo. Galingan mo. Kapag inantok ako sa labang ito, pupuruan kita. Oo. Rolling turn! German suplex! Jumping! Naku, lagot! Powerbomb! Grabe siya. Hindi ko akalain napakabilis niya. Nakakainis! Rolling turn! German suplex! Jumping powerbomb! Pagkatapos, Scorpion Deathlock! Yan ang tinatawag na Sagara Special. Boys and girls, don't try this at home, ha? Rope! Rope! Maluro! Wala, naabot eh. Ututo! Wrestler ka nga talaga! Wala kang utak! Right straight niya. Sasaluin ko lang ang braso niya tapos lagot na siya. Naloko na. Ang bagal mo! Heto na! Ano ka ba? Hindi mo pa kaya. Sagamas Powerbomb! Masakit ba ang kamao mo? Aray ko! Ang mga muscle ko hindi lamang pumaprotekta sa katawan ko. Ginagamit ko rin ito sandata laban sa mga kaaway ko. Ibinabalik ng katawan ko sa kaaway ko ang puwersa ng mga atake nila sa akin. Sila nakakaramdam ng sakit ang atake nila. Bago tumama ang suntok ni Suichiro, pinalapad ni Sagara ang mga muscle niya. Sa ginawa niya yung naibalik niya kay Suichiro ang puwersa ng suntok niya. Sanay na sa labanan ng katawan niya. Hindi na niya sinasalo ang mga puwersa ng atake sa kanya. At kahit gaano kalakas na si Suichiro ngayon, malaking pinsala pa rin ang natamo ng kamao niya. Malakas. Malakas si Sagara. Sigurado akong walang pag-asang manalo ang bata sa labang to. Natsume, huwag ka nang tumayo. Malaking pinsala ang natamo mo sa balikat. Hindi ako masisiyahan kung lalabanan kita ngayon. Kahit magpahinga ka na 1 buwan, hindi ka pa rin gagaling. Wala ka ng silbi. Hindi na kita kailangan labanan. Tama na! Hindi pa tapos ang labang ito! Laban na!
Dapat na matapos sa misuko dito. Natalo na kita, bata. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay mawala na silbi ang mga braso mo dahil ito ang inutos sa akin ng pinuno ko. Ha? Ano? Bilang ka na lang ng putke habang nagpapahinga ka sa ospital kasama mo si Ryusaki. Sandali lang! Sagara! Ako ang kalaban mo dito! Wala, huli ka na! Naintindihan ko na. Kaya pala dito mo gusto. Sigurado sa oras na ito, nag-uumpisa na ang atake ng enforcement group at dumating na ang pinuno namin, amin na ang tagumpay. Kahit matalo mo ko dito at makatakas ka, naghihintay pa rin sa iyo si Sagara sa 3rd floor. Kung hindi siya sumali sa pro wrestling club, malamang pumapangatlo ang rango niya pagkatapos ko at kay Isuzu. Malakas ang taong yun. Ayan, suotin mo. Hindi ko akalain na mga ginoo ko pala. Kinararangal ko na ako ang isa sa mga natitirang samurai sa mundo. Ginagalang namin ang mga kaaway namin. Kung tutuusin, hindi ako papayag sa labang ganito dahil hindi ito patas para sa kalaban ko. Pero, dahil dyan sa mga mata mo, habang may mga mata kang ganyan, kailangan kita labanan! Ako magiging asawa ni Soichiro. Itiwala ako sa kanya at sa mga kaibigan ko sa Jukenbu Club. At may tiwala ako sa sarili ko. Isinusumpa ko, hindi ako matatalo sa iyo o sa mga kasama mo. Ano? Ginamit niya ang tansyon ko. Imposible yon. Hindi niya magagamit yun na may pinsala ang kamao niya. Wala kang kwenta. Puro ka salita pero wala ka namang binatbat. Imposible. Natatalo ako. Natatalo ako ng batang ito kahit na mas malakas ako sa kanya. Enerhiya na paikot. Ang enerhiya ng tansyon ko ay matindi. Lumalabas na to sa katawan niya. Imposible to. Paano niya nakokontrol ang pambihirang enerhiya na yon? Paano niya nagagamit ang tansyon ko ng ganito? Kanina pa ako nababana sa mga sinasabi mo. Kanina ka pa walang ginawa kundi magkunwari. Di ba? Kanino mo ba sinasabi na nilalabanan mo ko dahil inutos lang ito sa'yo ng mga nakatataas sa'yo? Sayang ka, ang lakas mo pa man din. Bakit ka pumapayag na maging isang utusan lang? Wala kang kwentang tao! At dahilan. Pro Wrestling Club? Ayoko. Sensya na, pero hindi ako interesado dyan. Ayoko. Samurai ako, hindi ako lumalaban para panoorin. Ayoko niyan. Ano ka ba? Hindi mo ba alam? Sa eskwelahang ito, kapag nagtayo ka ng bagong club, ang unang gagawin ng mga ibang club ay pabagsakin ka. Naaalala ko pa. Kasali ba kayo? Hindi madali ang training dito. Sagaraan, laki ng katawan mo. Ano bang kinakain mo nung bata ka pa? Bakit dito sa CR ng mga freshman tayo nagtitraining? Ito lang ang lugar kung saan tayo pwede magsanay. Ano? Saan ka pupunta? Uwi na ako. May bagong laro sa computer ngayon. Okay ba? Tingnan nyo, laki ng mga muscle ko. Ha? Ano ka ba? Payat po, no? Tingnan mo katawan ko. Ito, malaki. Sagara, sa palagay mo, kaya namin lumakas katulad mo? Oo naman. Kung gusto mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Nagawa niya. Para mabuo ang binabala kong enforcement team, kailangan ko ng malalakas, mga tao na magagaling sa pakikipaglaban. Kung susumpa kang maninilbihan sa enforcement team, maglalaan ako ng gym para sa pro wrestling club mo. At pag hindi ka naman pumayag, hindi naman kita pipilitin. Pero magpapatuloy ang mga pangyayaring ito sa loob ng 3 taon na ilalagi mo sa eskwelahang ito. Malakas ka nga, Sagara. Pero hindi naman malalakas ang lahat ng magiging kasama mo. Hindi nila may pagtatanggol ang mga sarili nila. Sagara. Mangako ka. Aasa ako paninindigan mo ang pangako mo. Susumpa ko, maninilbihan ako sa enforcement team mo. Pero,
Ginagawa ko lang ito para mabawasan ang karahasan na idudulot ng away natin sa eskwelahan. Ginagawa ko ito para sa eskwelahan, hindi sa'yo. Kapag natalo ako sa labang ito, ang pagkatalo ko ay hindi lamang sa akin. Marami ang umaasa sa kakayahan ko. Yun ang dahilan kaya kahit anumang mangyari, hindi ako magpapatalo dito. Hindi maaari. Hindi maaari. Hindi Pare! maaari! Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang natin ipagpatuloy ito? Hindi naman yata kailangan mamatay ang isa sa atin sa labang ito, hindi ba? Pareho tayong lumalaban dahil may nakakataas sa atin na inutusan tayo at hindi dahil sa gusto natin gawin to. Alam mo, humahanga ako sa lakas mo eh. Kapag malinaw na ang pag-iisip mo, lalabanan kita kahit saan mo gusto. Tawagin mo ako kapag handa ka na. Papayag ako mag-rematch tayo. Okay ka rin pala. Tapawagan kita. Sige, sa susunod, tatalunin kita. Natsume, sana'y magkaroon din ako ng estudyante na katulad niya. Alam mo ba, inggit na inggit ako sa'yo. Pambira ka, gaan mo naman pala eh. Bakit mo ako binuhat? Nasaktan ka, hindi ba? Kailangan protektahan kita. Kung hindi, lagot ako kay Takayanagi. Hindi ako titigilan nun, no? Tara na. Akala ko madali lang ang laban na ito. Napatagal pala. Teka, alam mo ba kung nasa si Aya? Oo. Grabe. Nakakatakot na siya. Lumakas siya ng bigla. Ang tindi na ng kapangyarihan niya. Nagagamit na niya ang Tanshin ko. Hindi lang yon, ilang beses niya nagamit yon. Ito ba talaga ang kapangyarihan na taglay ng batang ito? Oras na. Lulusog na tayo. Natapos na rin. Bob, saan ka? Okay ka lang? Oh. Asa na si Jackie? Hindi kami nakalabas. Nandito siya. Nasa loob ng locker. Sinasabi ko sa'yo kapag ginawa mo ulit sa akin to. Pwera biro, Bob, hihiwalayan na kita. Sorry. Kahit naman walang mangyari sa akin. Walang halaga yun kung ikaw naman ang mapapahamak. Ay, sorry. Ano ba nangyari? Kahit kaya niyang talunan ng 80 tao na nag-iisa, may isang lugar pa rin sa katawan niya na magpapatumba sa kanya. Naku, parang masakit nga yan. Okay lang kaya siya? Teka nga pala, nasa sina Soichiro? Ewan. Pero sigurado kung okay lang sila. Ihintayin ko na lang silang bumalik. Tumakas na kayo. Sinasabi mo ba mahina lang ako? Sinasabi mo bang mas malakas si Soichiro kesa sa akin? Sinusiguro ko sa'yo na balang araw, lalakas ka pa. Sige na, alis na. Sorry ha. Bakit? Masakit pa ba? Oo. Pero, siya nga ba talagang tumalo sa lahat ng mga taong ito? Gaano kaya kalakas ang taong ito kung ikukumpara sa akin? Gaano kalakas ako kumpara kay Soichiro? Kung sa araw na to, magkikita ang kasulukuyan at hinaharap, may magagawa kaya ako? Isang malaking pagsubok ang naghihintay sa amin. Hindi isang biro ang labanan na magaganap nito.